Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng nakangiti. Good morning. Maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Alam nyo, sa ibang bansa, ito yung talagang parang pinakapasko nila kasi ang pantas ay nagbigay ng handog. Ang ginto, kamaniyang at mira. Kaya sa ibang bansa din, nagbibigayan sila ng regalo ngayon. Sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. I-emphasize ko pagpapakita ng Panginoon. O kilala rin natin sa tawag na Epipanya o Epiphany. Gusto nating itama at ito'y nasabi na natin last year, na mali ang nagbabatian tayo ngayon ng happy, mali nga, Three Kings. Una, wala namang sinabing tatlo. Meron po bang sinabing tatlo? Kaya lang naman natin sinabing tatlo kasi tatlo yung regalo. Pero walang sinasabing tatlo. At pangalawa, wala rin sinasabing hari. Merong sinabing hari, si Haring Herodes. Pero hindi naman sinabing tatlong hari. Ang sabi, mga pantas. Magi, wise men. Pero walang haring binabanggit. Gusto lang natin itamat. Ito'y nasabi na natin last year. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, sa ating buhay din, tayo din ay mayroong hinahanap. This pilgrimage, this life, is a pilgrimage of finding something. Naghahanap tayo ng kahulugan ng buhay. Naghahanap tayo, bakit ba tayo umiiral dito sa mundong ibabaw? At marami pang mga bagay. At sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kapag meron tayong hinahanap at hindi natin makita, halimbawa, inutusan ka ng nanay mo o ng tatay mo na maghanap ng ganitong bagay. Halimbawa, yung kanyang salamin o yung kanyang pustiso, nawawala. Ikaw naman, hanap ka ng hanap, hanap ka ng hanap. Tanong ka ng tanong sa magulang mo, saan nyo ba na huling na itabi? Saan nyo ba huling nakita? Saan nyo ba inilagay? Tanong tayo ng tanong. At madalas, anong sinasabi ng magulang natin? Pag hindi natin nakikita at tanong tayo ng tanong, hindi bibig ang pinanghahanap. Madalas, ganun tayo, Pag hindi natin mahanap, satsat tayo ng satsat, tanong tayo ng tanong, salita tayo ng salita. Hindi bibig ang ginagamit sa paghahanap. Mga kapatid, ganun din sa buhay. Marami tayong katanungan. Marami tayong hindi maunawaan. Father, bakit ako pa? Naglilingkod naman ako sa simbahan. Bakit ako pa hanggang ngayon ang naghihirap? Father, bakit ako? Marami namang mas masamang tao sa akin. Bakit hindi na lang sila yung namatayan ng minamahal sa buhay? Bakit ako pa? Na palagi namang naglilingkod at nagsisimba sa simbahan. Father, bakit ako? Ako pa yung nagkasakit ng matindi. May cancer ako. Pwede naman yung mga magnanakaw. Pwede naman yung mga mamamatay tao. Marami tayong tanong na hindi maunawaan. At madalas, ang dami nating satsat, ang dami nating reklamo. Ito yung nagtutulak sa atin para magduda sa Diyos. Ito yung nagtutulak sa atin para magtanong sa Diyos. Sasabihin natin, pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Galit ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Hindi nawawala ang Diyos. Palagi niyang ipinapakita
palagi niyang ipinapahayag, palagi niyang ipinapadama ang kanyang presensya na siya ay palaging nasa ating tabi at kailanman. Pangalawa, kailanman hindi nawala ang Diyos. Tayo ang nawawala. Sa mga pagkakataon na mas pinipili natin ang mga makamundong bagay, sa mga panahon na tayo'y nagkakasala, pag may problema ang tao, ano ginagawa? Para makalimot? Minom. Kanino lumalapit? Sa mga bisyo. Pero mga kapatid, ang kailangan lang naman, kapag may problema tayo, kanino tayo lalapit? Sa Diyos. Sa Diyos lang tayo kakapit. Pero ang nakalulungkot, pag may problema, para makalimot sa mga bisyo. Kaya tayo naliligaw. Kaya tayo nawawala. Pero ano ang gagawin ng Diyos? Hahanapin tayo. Hindi ang Diyos ang nawawala. Tayo ang nawawala. At ang Diyos na ito na mabuti at mapagmahal, hahanapin tayo. Bakit? Kasi mahalaga ka sa Kanya. Dahil mahal ka niya. At kahit kailan, hindi tayo iniwan. Palaging nasa tabi natin ang Panginoon. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating buhay din, bagamat ang bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay, ang bawat isa rin sa atin may kanya-kanyang mga pangarap sa buhay. Amen? Meron tayong mga plano, meron tayong mga kagustuhan, meron tayong mga pangarap. Yung iba dito, ang pangarap yumaman. Walang masama doon, basta huwag niyong kalimutan ng Diyos. Ang iba sa atin, gustong magpagawa, magpundar ng bahay. Yung iba siguro sa atin, gustong bumili ng kotse. Yung iba siguro sa atin, gustong mag-travel, local o international. Marami tayong mga pangarap. Yung iba siguro dito, mga nag-aaral, gustong maging doktor, gustong maging engineer. At marami tayong mga pangarap sa buhay. Pero minsan, sa pag-abot natin ang ating mga pangarap, maraming mga balakid. Maraming mga pumipigil sa atin para makamit at maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Halimbawa, may mga kamakailan lang lumabas ang list ng mga nagsipasa sa accountancy, CPA, LPT, ang mga teachers. Maraming nagtuwa, maraming nagalak dahil sila'y nakapasa. Pero hindi rin natin maikakaila na marami din ang bumagsak. Hindi pinalad, hindi nakapasa. Yung iba sa kanila, 2, 3, 4 na beses na. Kaya minsan gusto na nilang sumuko. Minsan gusto nila lang mawalan ng pag-asa. Gusto nilang huminto. Parang hindi nila maabot yung kanilang pangarap sa buhay. Yung iba siguro dito, gustong magkaanak. Pero ilang beses nang nalaglagan. Ilang beses nang nawalan ng anak. Magtatanong ka, maraming nagpapa-abort, pero ako gusto kong magkaanak, hindi ako magkaroon ng anak. Yung iba sa atin, ang tagal-tagal nang nangliligaw. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya sinasagot ng kanyang nililigawan? Ipinapaalala sa atin ngayon, huwag kang susuko. Nasa tabi mo ang Diyos. Anumang pinapangarap mo sa buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang titigil. Patuloy kang magtiyaga, patuloy kang mangarap, patuloy ka na magsipag at magtiwala sa Panginoon. Di ba nga ang sabi,
I can do all things with Christ who strengthens me. Makakaya natin ang lahat, maaabot natin ang lahat ng ating mga pangarap kung kasama natin si Kristo na nagpapalakas sa atin. At ito din yung nagpapaalala sa akin ng isang kanta. Hindi ko makakanta kasi mataas no? Pero sabayan nyo na lang po ko, alam nyo ito. Ang sabi sa kanta, to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbeatable sorrow, unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, and to love, pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far. Ang mga pantas, hindi madali ang kanilang paglalakbay para sundan ng tala na gumagabay sa kanila. May mga panganib, may mga balakid na handang pumigil sa kanila, at isa dito si Herodes. Pero sila'y nagpatuloy sa pagsunod at pag-abot ng kanilang minimithi na makita at masamba ang Panginoon. Ganon din sa ating buhay. Gaano man kalayo, gaano man kaimposible, ano man ang mga pinapangarap natin sa buhay, huwag kang susuko. Patuloy kang magtiwala, patuloy kang manampalataya sa Diyos. Dahil sa Diyos, walang imposible. Gaano man yan kaimposible, magtiwala ka sa Diyos, ang lahat ay magiging posible. Ang lahat ng ating mga pangarap ay ating makakamit. Ang sabi nga, spes non confundit. Romans 5:5. Yan yung binasa natin last week sa dekreto. Yan ang sulat ni Santo Papa ngayong taon ng Yubileo. Anong sabi? Kapag ikaw ay umasa sa Diyos, hinding-hindi ka mabibigo. Amen.